Signal ng alien mula sa Proxima Centauri. Ang mga astronomer ay talagang desperado makahanap ng mga nilalang na may buhay sa labas ng ating mundo. At dahil dyan, nagulat sila nung kanilang madiscover ang isang kakaibang signal noong December 18, 2020. Isang hindi maipaliwanag na radio signal ang kanilang nasagap mula sa kinaroroonang lugar ng isang bituin na kilala sa tawag na Proxima Centauri. At habang sinasabi ng mga scientists na hindi ito extraterrestrial na mensahe, hindi pa rin nila ito kumpletong maitanggi. Dahil ang Proxima Centauri na bituin ay ang pinakamalapit sa ating araw na tinatansyang may 4.2 light years ang lapit na may mga kasamang pares na mga planeta. Iniisip ng mga scientists na maaaring dumating ang araw na isa sa mga planeta doon ay maaaring maging tahanan ng mga nilalang na may buhay. Pero sa ngayon, alam ng marami na ang mga planeta doon ay hindi kaya makasuporta ng alinmang komplikadong may buhay. Ang Australian Park Observatory ang siyang nakadiscovery ng radio signal at tinawag nila itong Signal BLC-1. At ayon sa kanila, kailanman ito ang pinaka nakakasabik na kanilang nadiscovery sa kabuuan ng kanilang paghahanap sa mga alien. Ayon kay Seth Shotak mula sa SETI Research Institute, kung ang radio signal ay talagang nanggaling mula sa advanced na sibilisasyon sa may star system malapit sa pinto ng ating planeta, maaari nitong mabago ang ating planeta magpakailanman. At ibig sabihin nito na ang mismong Milky Way ay punong-puno ng mga sibilisasyon na kaya makipagkomunikasyon, pero iminumungkahi rin ito na wala anuman sa mga sibilisasyon na ito ang may kaalaman kung paano makipag-ugnayan o makipagkomunikasyon sa kanilang kalapit na planeta. Ang Ubaid na mga figurin. Ang Ubaid na figurin ay isa sa mga kakaiba at pambihira at walang katulad na isang sinaunang relic ng mga nadiscovery ng mga archaeologists. Ang figurin ay naglalarawan ng sinasabing mga taong butiki at may kakatuwang itsura. At ang kakatuwang itsura ng mga artifacts ay ang nanghingkayat sa mga conspiracy theorists na bigyan ito ng kahulugan na isang pruweba na ang mga reptilyang humanoid ay minsan nang nakibahagi na nanirahan dito sa ating planeta mga daan-daan o mga libong taon na ang nakakaraan, na mukhang ang mga humanoid na reptilyang nilalang ay nandyan lang sa ating tabi na hindi man lang natin nalalaman. Ayon sa iminumungkahing teorya ng isang paleontologist at American-Canadian na geologist na si Dale Russell, base sa mga eksperimento ng interesadong teorya, posibleng ang ibang mga dinosaur ay nakaligtas mula sa pagkalipol mula sa malawakang kalamidad. Maaaring ang mga natitirang nakaligtas ay ang mga nag-evolve na naging matatalinong nilalang na naging humanoid na butiki. Well, syempre, isa lang naman itong teorya. Ang mga butiking estatwa ay natagpuan ng mga archaeologists sa lugar sa may Ubaid na mga konektado sa sinaunang mga Sumerian. Pinaniniwalaan na ang mga artifacts ay may tandang tinatansyang 7,000 taon. Isa sa kadahilanan kung bakit ito ay nakamamangha ay dahil sa ang mga artifacts ay nagmula sa lugar na pinakapinagsimulan ng sibilisasyon ng tao base sa mga historian. At yan ang sibilisasyon ng sinaunang Sumerian na pinaniniwalaang ang mga bumuo ng kauna-unahang sibilisasyon. Tinatansyang 4,500 BC. Nakaparehas sa panahon na nabuong nagawa ang mga mukhang alien na butiking humanoid na estatwa. At maaari kayang ito na ang direktang koneksyon na ating hinihintay sa pagitan ng mga tao at sa mga reptilyang nilalang. Na maaaring ito na kaya ang pruweba na ang mga reptilyang humanoid ay minsan nang nakabuo ng kanilang sibilisasyon dito sa ating mundo. Sa kasamaang palad, wala pa ring detalyadong mga pagsusuri o pag-aaral ang mga nagawa sa mga figurine na ang tangi nating nalalaman, ang mga ito ay talagang totoo at natagpuan sila sa kabuuang lugar ng sinaunang Ubaid. Subalit mukhang hindi ito pinapansin ng malawakang komunidad ng scientifico. Mga pyramid sa iba't ibang bahagi ng mundo. Habang ang pinakasikat na pyramid ay matatagpuan sa Egypt, sa Mexico at sa Central America, meron din iba pang mga pyramid na totoong naipatayo sa iba't ibang panig ng mundo. Marami sa mga pyramid na ito ay mga naipatayo na mga nakahilera sa tatlo at nakalinya sa konstelasyon ng mga bituin
sa kalangitan. Mayroong pyramid sa Greece na kilala sa tawag na mga pyramid ng Argolis na mga naipatayo sa pagitan ng taong 2000 BC hanggang sa 400 BCE. At meron din ang pyramid ng Cestius sa may Italy na tinatantyang naipatayo noong 18 BCE. At nandun din ang mga Kushite pyramid sa Sudan na mga naipatayo ng mga sinaunang kultura ng Nubia. At marami sa mga ito ay mas matatanda pa kaysa sa pyramid ng Egypt. Sa katotohanan pa dito, mayroong mahigit sa 255 ang nasa may Sudan lang. Kaya, bakit napakarami mga sinaunang kultura ang mga nagpatayo ng mga pyramid? Lalo na't ang mga ito'y walang komunikasyon sa bawat isa. Mayroong pyramid na nadiscover sa Indonesia, sa Peru, sa Cambodia, at maging sa Cahokia, at ganun din sa United States ng Amerika. Kaya't ang tanong, sila kaya mismo ang nakaisip na magpatayo ng sarili nilang mga pyramid? O baka naman may kung anuman ang lumitaw sa harap nila na nagbigay ng inspirasyon na maaaring mula sa ibang daigdig. Ano sa palagay mo? Mga hieroglyphics ng mga Mayan. Marami mga tao ang pamilyar sa mga hieroglyphics mula sa Egypt. Pero alam nyo ba na ang mga sinaunang Maya ay mayroon ding ginagamit na sarili nilang mga hieroglyphic? At ang katotohanan pa dito na ang mga ginagamit ng sinaunang Maya na mga sistemang panulat na hieroglyph ay kaparehas na kaparehas sa mga ginagamit sa Egypt. Ang mga Maya ay may ginagamit na sistema ng panulat na tinatantyang mga 800 na individual na mga senyales at mga glyph na mga nakadrawing o naiguhit na bahalang na mula sa kaliwa patungong kanan at mula sa itaas patungong paibaba. At bawat isa sa mga salita ng Maya ay nagpepresenta ng salita o syllable at maaaring pagsamasamahin upang makabuo ng isang buong salita o konsepto. At ang mga ito ay binubuo ng mga numero, mga pangalan, titulo, mga lugar, at kung ano-ano pa. Maraming mga hieroglyphics ay mga nakaukit na nakakorba sa mga bato, sa mga kahoy, at matatagpuan ito sa kabuuan na sinaunang arkeolohikong lugar ng Mayan na mga nakasulat, nakaukit sa mga monumento, sa mga parte ng arkeolohikong haligi ng mga pader, at maging sa mga palayok o banga. Ang malaking coincidence dito dahil ang mga hieroglyph ay talagang hawig na hawig sa mga hieroglyphs na ginagamit sa Egypt. Kaya paano nagkaroon ng inspirasyon ang mga Maya na bumuo ng sarili nilang sistema ng panulat na mukhang base sa sistema ng panulat na gamit ng mga Egyptian? Ito hindi pa rin ganap na maipaliwanag ng mga scientists at ng mga historian. Kaya't ito'y nananatiling isang misteryo. Mga designer na handbag ng sinaunang kultura. Sa iba't ibang panig ng ating globo, nandoon mayroong mga misteryosong estatwa na mukhang naglalarawang sinasamba ng mga sinaunang kultura. Isang designer na handbag, mga estatwa nito na makikita mula sa Mesopotamia, sa may New Zealand at maging sa Egypt. At sinasabing ang mga ito ay may tandang pabalik pa sa 10,000 taon. Ngayon, hindi pa naman ito nakukumpirma ng mga scientifico. Pero ang pruweba na pagkakaroon nito ay nandoon dahil hindi naman madaling mapeke ang mga sinaunang estatwa. Pero ano nga ba talaga itong mga sinaunang misteryosong handbag na mga natagpuan sa iba't ibang panig ng ating mundo? At ang nakakabagawag isip dito, dahil isa kaya itong pruweba ng time travel? Ang handbag ay laging makikitang hawak ng mga nakaukit sa mga larawan ng mga sinaunang Diyos at mukhang walang mga pisikal na laman. Pero makikita na malinaw na ito'y handbag. Ayon sa iba, ito'y naglalaman ng lahat ng karunungan ng bawat isang Diyos, mga kaalaman tungkol sa kalawakan na hindi basta-bastang mapag-aaralan ng ordinaryong tao. Kaya't ito'y humantong sa paniniwala ng mga tao na ang mga Diyos na sinasamba ng sinaunang sibilisasyon ay talagang totoo na may mga pisikal na kaanyuan at mga nagdala ng mga sekretong kaalaman sa sangkatauhan mula sa mga bituin. At ang mga kaalaman na iyon ay sinasabing nandoon sa loob ng handbag. So, ano nga ba talaga ang totoo? O baka maaari ding nag-travel sila sa future at saka dinala pabalik ang mga designer na handbag na wala man lang mga layunin. Subalit ang katotohanan dito, hindi natin alam kung bakit maraming mga deities o mga bathala at Diyos mula sa sinaunang mundo ang mga nailalarawang nakahawak ng mga shoulder bag na ganito.
Isa nga talagang misteryoso na maaaring hindi na natin maresolbahan pa. Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video guys. Hanggang sa muli. Bye!